good morning. Ito na po, ito na talaga. Ito na. Kung si Kong merong sino. Dito sa Usapang Pangkalusugan, meron tayong ito na. Ayan. Tagal namin pinag-isipan to ni Doc talaga Joseph, kung kailan natin to pwede maging topic. Ang magiging talakayan po natin mga kasambahay ngayong umaga ay ang erectile dysfunction. Ayan, meron po kasi tayong ipakikitang machine na nag-iisa lamang po dito sa Pilipinas na makakatulong po sa ating mga kababayan na meron pong problema na erectile dysfunction. Talagang partner, madiin. Madiin talaga. Mo, no? Parang chinachap mo. Hindi, binibigyan ko lang ng emphasis. Erectile dysfunction. At para matutunan pa natin ang maraming bagay patungkol po sa sakit na yan, eto na po, Dr. Joseph Lee. Dr. Joseph. Okay. Ito na tayo. Ito na tayo. Now, maganda kasi ito, partner Lynn, kasi ito lang ang kauna-una sa Pilipinas. Meron na sa ibang Asian countries, but this is the first na idadala natin sa Pilipinas na makakatulong sa ating mga kababayan, lalo na may problema sa ED na sinasabi natin, which is prevalent in our country. Oo, maganda kasi tumataas na rin kasi yung percentage. Oo, tsaka magandang pag-usapan natin yan, Dr. Joseph, kasi nagiging tabu yan sa maraming mga kalalakihan. Mahirap kasi sa kanilang i-admit yung pagkawala ng kanilang pagkalalaki, di ba? Para kahit nga sa asawa mo, minsan sa magulang mo, nahihiya kang sabihin. Sa mga doktor na katulad nyo, pwede silang lumapit. Dok, talakayin natin, ano ba yung ibig sabihin ng ED or erectile dysfunction? Ang sinasabi natin, ang terminology, partner Lynn ng ED is hindi mo ma-maintain o ma-sustain ang erection ng ari mo, no? O yung ari ng pagkalalaki, no? So, kailangan maintain and sustain para maganda ang sexual performance. Yun ang tamang kabuuhan terminology. So, pag hindi mo ma-sustain siya, so maka-classify ka na sa ED. Okay? Kasi hindi yung proseso ng sexual na performance mo is hindi mo maa-attain. So, ED na yon. Nagkakaroon ng problema. Minsan nga, di ba, nagiging cause pa yan ng paghiwalay ng mag-asawa, kaya kailangan natin pag-usapan. Doc, sino ba ang posible pong magkaroon ng ED? May specific age ba yan na pwedeng mangyari? Or may mga disease ba na pwedeng magkaroon ng isang tao na pwedeng mag-lead sa pagkakaroon po ng erectile dysfunction? Pag iisipin mo kasi, Lynn, maraming klase rin ng erectile dysfunction. May psychological, may organic, may mga types na may kaakibat na mga disease like mga diabetes, sa mga pasyenteng umiinom ng hypertensive na gamot, no, pwede yon. Okay, higher chances. Mga psychogenic naman, o psychological ED, ibig sabihin, nagkataon na siguro maraming isip, stress diba? Sa kanilang partner o sa kasambahay, na nagkaroon ng transient erectile dysfunction. Pero siyempre, hindi natin pwedeng i-prolong yan pag nangyayari kasi it might become a maintained ED. So yung paminsan-minsan, dapat maging concern ng ating mga kalalakihan kasi pwedeng mag-lead yan eventually sa talagang pagkakaroon nyo na ng dysfunction. Kaya tayo ngayon, meron tayong mga, di ba, for the longest time, meron tayong mga gamot na nakakatulong sa pagsugpo ng ED, yung PDE5 drugs na alam natin na in the market, nakakatulong sa erectile dysfunction. Ito kasi para mag-vasodilate yung organ ng kalalakihan para magkaroon ng erection. Pati ba mga bata posibleng magkaroon ng ED, doctor? Yung mga nasa teenagers or even on the 20s teenagers, hindi masyado. Pero yung mga young adults, no? Like, usually kasi yung mga psychogenic o yung mga psychosocial problem o type ng ED, yun ang mga karamihan. Hindi talaga organic in nature, no? Yung pag sinabi nating organic, meron silang mga karamdaman na akibat doon. Yun. Pwede rin, oo. Oo, kasi pabata din ng pabata ang mga nagkakasakit lately, no? Katulad lang ng diabetes, I've heard na isa yan talaga sa mga nagiging cause ng ED. So pag may diabetes ka, may ED ka. Ano yun? Eventually, equals yun. Equals yun. Question, di ba? So many people now go to doctors para ma-treat yung erectile dysfunction. But do you also look for the root cause? Kung like if diabetes caused it or something else caused it? Because pwede ba mangyari you keep on treating the dysfunction mismo pero yung cause hindi natitreat? Yes, that is true, Diego, no? Kasi you need to find the root cause of it. Kasi remember, the erectile dysfunction has a thing with
vascular system and the muscular system, yung smooth muscle per se. So, kailangan mong matukoy kung ano ang mga elemento na nagkukos nun before you even go to the principal treatment of your ED per se. Kasi makakatulong yun eh. Last, opo. Dok, yung mga activities ba ng mga kalalakihan? You know, some of them sports-minded, yung iba hindi naman masyadong gumagalaw. Can it, di ba may mga ganon, yung mga tamad na mga kalalakihan? Pwede bang yang mag-lead sa pagkakaroon ng ED o kaya may mga kinakain sila, things like that? Yung mga athletic or yung mga pwedeng makatulong yan, lalo na pag may mga transient. Kasi umi-increase yung vascularization, no? Pero yung mga medyo hindi kumagalaw, yung mga less ambulatory, baka magkaroon lang problema, lalo na pag may mga karamdaman, no? Okay, at maganda nga ito na panginintay ng ating mga kasabahay. Kasama natin ngayong umaga si Mr. Anthony Bautista, siya pang service engineer ng Meditronics para po ma-demonstrate sa atin lahat itong pong machine na dala-dala po ninyo na makakatulong doon sa mga kababayan nating merong erectile dysfunction. Yes. Dr. Joseph, can you dito assist? So, ang sample natin, yung kamay, yung braso ni Kong Erin. Yung braso ni Kong Erin. Magasin gumanda, no? So, ito, Lynn, ito yung sinasabi natin, the ED1000 machine or your Edswall. Pareho tayo ito ng non-invasive na shockwave, yung sa bato. Okay. The purpose of this is to stimulate the vasculature of your penile shaft, okay? Yung mismong male organ ng kalalakihan. Pag tiningnan mo yung probo, very siya, overwhelming, nakakatakot tingnan. Parang sirena ng no? Pero you have the di ba? Parang baka matakot ka. But it gives you emissions that are very, very good. And meron targeted portion doon sa penile shaft na dapat nating bigyan ng shock, around 30 shocks per area, around 5, no? Around 5 areas, no? And Anthony will demonstrate how the areas would be. Yeah. Okay, hopefully marinig natin yung sound ng pulsation ng ng machine para maintindihan. One question lang, no? Di ba it stimulates blood flow? So kung ilagay mo sa bicep mo, continuously, does it, kunyari, will it also have the same effect as it has on the penile shaft? Lalaki yung bicep mo. Hindi, kasi muscle yun Kasi this one is purely for the vascular, it was set and made for that purpose only. For our male genital. Okay, Anthony, pakita mo na yung natin. So, Kong, ang arms mo. So, we put example, si partner Kong, siya yung arms niya will be the male penile shaft. Okay, yan. Sige. Good morning. 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 Ayan po. So, ito yung tinatawag naming applicator. Yes. So, yung machine mismo ay nagbibigay siya ng shockwave. Alam naman natin para manumbalik yung nagnanamlay nating kailangan ng blood flow. So, kung kulang ang blood flow, hindi siya titigas o tatayo ng husto. So, ito, ang machine na ito ay nagbibigay ng shockwave to generate yung angiogenesis na tinatawag para magkaroon ng bagong daluyan ng dugo. So, ang paraan ng pagtitreat, so, ang kagandahan pa nito, Doc, more on pang permanente, hindi pang temporary ang treatment. That's good. Pero may sessions din yan, sir. Meron siyang tinatawag na protocol. May sinusunod na protocol. So, kung usually ito kasi 6 sessions, no? We do 6 sessions. 6 sessions, that's right. 5 areas at 300 shots. So roughly around 1,500 shots. Okay. Of all the areas na yung shots na yun strategically place. May severity ba yung pagkakaroon ng erectile dysfunction wherein doon nyo i-base yung number ng shots na kailangang i-perform? Tapos the number of sessions. Okay. Meron palang gano'n. Okay. Pinapademo na. So, kunyari, ito yung member natin na iti-treat. So, along the shaft, merong 3 area lang siyang iti-treat plus doon sa pinakapuno, yung tinatawag na cruise. Doon yung, so, ilalagay lang tong parang tong applicator na tawag namin, shockwave applicator. Once na lalagyan ng gel para maging maganda ang transmission ng signal,
ilalagay dito. Then, ipe-press lang yung on ito. At magbibigay na siya ng shock treatment. So, Mga kasambahay, katakot eh. Parang may shock. Yes, yes, yes. so automatic siya, magbibigay ng 300 shocks. Yes, yes. So, after ng treatment, after na-reach na yung 300 shock treatment for this site, Then transfer. i-transfer to another site. Pero automatic. Meron. May nararamdaman. Meron. Ano, parang tingling sensation. Parang may pumipitik. Yeah, and that is the purpose, Lynn, no? Para ma-stimulate mo ngayon yung mga blood vessels na naka-clog o hindi na nagdadaloy na to form, to open up. To open up. Oo. Sige, So, kung okay na dito sa isang site, 300. another doon sa shaft, bandang gitna, yun naman ay titreat natin. Okay. So each portion, iba-ibang klaseng ano? Tatlong site lang po. Tatlong site dito sa shaft. Pero what do you call that? Frequency or ano? Frequency is the same. The same. Same. So, automatically, yung machine nag-a-adjust. Kasi okay. sa loob ng applicator, meron siyang saline. Okay. Ayan, ito. Dito nakikita Yun. natin. Habang ginagawa mo yan. Para mapakita So natin. ito yan, no? Kung ito, Lynn, yung ari ng kalalakihan na. The probe goes to the penile shaft. Can you imagine the shocks going to the vessel at matitrigger niya yung clotted vessels? So yung shock na penetrate niya Yes, through the oo. layer of the Ito skin. yung ugat niya, tinan mo. Nasa gitna pala yung ugat, ano? Okay. So ngayon, yung mga clogged vessels na matagal nang nagka-problema, lalo na ang pasyente nating Okay. no? Iulit natin yung kanina yan. Yes, the shocks go in. Alright, and look at the vessels, na-stimulate siya. So na-expand din yung vessels. Yes, so okay. nadadilate ngayon. Tingnan mo yung blood flow. Nagiging normal. Oo nga. Mas So, malakas. Mas malakas yung lalo na blood pag flow. diabetic ang mga pasyente. Oo nga naman, ano? Imagine. Oo, nakikita mo yung difference kanina kasi talagang very narrow na yung Oo. blood vessel. Ngayon, nagdadilate After the siya. shock, nagdilate siya. So malaki na yung Pati yung daanan mga ng blood. dito na mga vessels, magkakaroon ng angiogenesis. Yung sinasabi ni Anton, ibig sabihin, pwede siyang mag-form ng new vessels or tributaries na makakatulong ngayon sa Pag-harden. pag-harden. Right? Alright. So this ayun is the pa. other here are smooth muscles. Pero ano lang yan, 300 per 300 per area. Per area. Ito kasi yung sa side no? Tapos doon sa mismong base, dalawa rin siya. So, dalawa, tapos tatlo dito. Kasi dito sa area, pwede nang up to pwede here nang abutin dito. Oo, so, hindi na hindi kailangan kailangan- up and down. Yeah, or Pwede right sa and taas left. Sa lang. taas pwede na. Okay. Gano'ng katagal yung session, Doctor? Pagka, Mabilis halimbawa, lang siya eh. Pang kalahating oras. Wala pang kalahating oras you're done. Walang mga preparations, anything that they have to do before the process. Wala naman din. Madali, di ba? Outpatient yan. And after that, pwede na sila ulit gumawa ng Yes, you can do anything Pwede they na want. sila- Parang lean Parang ano wala yan lang. Parang pumasok ka lang ng clinic, nagpa-shock, mamaya paglabas mo, happy ka na. Okay, pero may session yan. May sessions. Ayan. Kailangan silang sumunod sa session. Yes. Ayan, mga kasambahay, yan po ating naging kalakihan ngayong umaga. And please promote once again ito pong machine na kaisa-isahan dito sa ating bansa. Yung ating, yung para sa problema po sa erectile dysfunction. Yun, natutuwa tayo, partner Lynn, na we have the machine na makakatulong sa ating mga kababayan na may problema sa ED besides the medications na they're taking. Importante yan kasi hindi natin kailangan ipatid na pag-iinom rin ng mga gamot. Ito kasi magiging tulong na para pa-improve yung erection, no? Your ED 1000 or your EDSWAT na para siyang ESWL na pang shockwave na bato. Ibig sabihin maganda siya, non-invasive, Yes. hindi siya surgical, clinic-based, and you will walk out much Happy. better and much happy. Yan, happier. Ayan, mga kasambahay, wag na po kayong matakot. Magpakonsulta sa ating mga magagaling na doktor. Si Dr. Joseph Lee po ay pwede matagpuan sa Fatima University's Medical Center dyan po sa Valenzuela, no? At dyan po sa Stone Center. At salamat din po, of course, dito rin sa UNTV. Salamat din po kay Mr. Anthony Bautista, ang service engineer po ng Medtronics. Salamat po ng marami.